Sa punto pong ito, aalamin natin ang sitwasyon sa ilang pang isla sa lalawigan ng Samar na sinalantarin ng superbagyong Yolanda. Mula sa Basay sa Samar, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric, kamusta dyan? Yes, Mike, sa harap ng trahedya, ang una raw nating tinatakbuhan ay yung mga karatig na barangay. Ito raw ang kondisyon at ito yung ginawa ng Barangay Salvacion sa isla ng Hinamok na pinuntahan natin kanina. Ang barangay na literal na nagtaas na ng puting bandera sa hirap ng kanilang sitwasyon. Sa pagbuga ng malakas na hangin na dala ng Super Typhoon Yolanda noong isang linggo, kitang-kita ng mga residente ang pag-urong ng tubig mula sa pampang ng Basay, Western Samar. Tila bumuelo ang dagat at sa pag-angat nito habang papalayo, ang isla raw ng Hinamok sa di kalayuan ang binayo. Kalmado ang dagat nang sumama ang aming team sa pagdadala ng relief goods sa isla. Kwento sa amin ng kapitan, hile-hilera dati ang kabahayan sa pangpang ng isla. Pero ngayon, puro puno na lamang halos ang makikitang nakatayo. Malaking alon, 14 feet yung taas ng alon. Yung mga bahay dyan talagang sira lahat. Mga ilang bahay ba yan, sir, nandyan? Marami kasi 450 households. Yung natitira dyan, mahigit 30 na lang siguro. Papalapit sa daungan ng bangka, pila-pila na ang nakaabang sa paparating na tulong. Kabilang na ang lalaking ito na lumalala na raw ang sugat na tinamo sa bagyo. Yung mga tinulungan ko marami. Sugatan ako dito. Anong tumama dyan? Hindi ko rin alam. Parang walang kwenta. Dahil namatay pa eh. May isa pa rin na namatay. Parang walang kwenta yung nasagip namin. Sino mag-aakala na ulan at hangin ang dumurog sa makakapal na buhos ng sementong ito? Sa sentro ng isla, walang pakundangang giniba ng bagyo ang barangay. Biniyayaan man ng dagat ang palibot ng komunidad, hindi raw nila ito matatamasa ngayong wala na ang kanilang mga balsa. Nananawagan ako dun sa kapatid ko sa Australia na ako humihingi sa kanila ng tulong. Sana matulungan nila kami dahil yung bahay namin na south. Pagdiskilitan, muli ya kaya tate namatay. Iya doon nga umangkon. Anak pa. Giwan dak maram kunhano ra. Nanawagan pa kita bugto at Bulacan. Dahil ay pag ura-ura pag kabaraka hamon kay bisan na atong balayro ba, basta libre kami diningatanan, ay pag inura-ura pagkabaraka, basta libre kami diningatanan, bisan na buray tabalay, amula. Sa puting kurtinang ito na ginawang bandera sa pampang, ipinaaabot ng Barangay Salvacion sa mga karatig na lugar ang pagmamakaawa. Pero paano na raw kung ang poblasyon sa kabilang ibayo ay nagkukumahog din ngayon? Sa sentro ng Basay, nagsimula ng magdatingan muli ang tulong. Abala ang marami, kanya-kanyang responsibilidad sa pilit na pagbango ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ilang araw nang walang nakakapansin sa paghihintay ng isang ina, hindi para saklolohan, kundi para maihatid sa mas angkop at mas tahimik na himlayan. Ngayong araw, natagpuan ang labi ni Angelica Gravoso, pero ang kanyang kasisilang pa lamang na anak, wala sa kanyang tabi at hindi pa natatagpuan. Nanawagan po ako sa mga magulang ni Angelica Gravoso na nandito sa Samar na namatay sa tragedya dito sa amin. At ako po si Teresita Sabangan dito sa Barangay Luyo, Basay, Samar. Nanawagan po ako sa inyo na ang inyong anak po namatay dito na kahanap lang ngayon. Sabi niya dito na lang po kami. Sabi ko naman, Angelica, sige na. Anam na tayo doon sa mag-evacuate na tayo. Hindi siya sumama, hindi. Sa libingang ito, sama-sama ang ilan sa mahigit 200 anak, kapatid at magulang na hindi na masasaksihan ang pagdating ng araw na muling tatayo sa sariling mga paa ang bayan ng Basay. Mike, ngayong araw lamang ay 4,000 packs ng relief goods ang dumating dito sa Operation Center ng bayan ng Basay. Sa 51 barangays dito, 20 ang totally devastated, kaya napakahalaga raw na magpatuloy ang ayuda na darating dito sa bayan. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo.